Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Naway patnubayan niyo po kami sa aming pag-aaral at gabayan niyo po ang aming klase at sana po ay may makuha silang aral at leksyon ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang araw po, sir. Nagagalak akong makita kayo ngayong araw na ito. Nagagalak din po kaming makita kayo. At bago tayo magsimula sa ating klase, magtala muna tayo ng ating mga pangalan. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ay pakisabi ng present o ako ay naririto. Maliwanag ba? Opo, sir. Okay. Maxine Cabanlit, Present, sir. Sigmund Ismama, Present, sir. Leo Piodos. Present po, sir. Mabuti naman no at walang lumiban sa ating klase. At kung ganon, bigyan nyo nga ng palakpak ang inyong mga sarili. At maaari nyo bang pakicheck sa ilalim ng inyong mga upuan kung may mga basura at pakipulot na lang ang mga ito. At sa inyong mga upuan din naman, no, pakiayos naman ito ng magandang tignan ng ating classroom. At bago tayo magsimula sa ating klase, may papaalala muna ako mga classroom rules para sa inyo. Una, kapag ang guro ay nagsasalita sa harap, ano nga inyong dapat gawin? Makinig po. Yan. At kapag may gusto kayong mga katanungan o gusto nyong sumagot sa ating activity mamaya, ano ang gagawin nyo? Taas po ang kanang kamay. Yan. So, mabuti naman, no? Bago natin umpisahan ang ating bagong leksyon, magbalik-aral muna tayo. Sino sa inyo ang nakakaalala ng ating aralin noong nakaraang araw? Yes, Leo? Tungkol po ito sa ugaling ng Pilipino ang pagsunod po. Mahusay. At Leo, maaari mo bang magbigay ng halimbawa ng mga ugaling Pilipino na sinusunod pa rin hanggang ngayon? Pagsasabi po ng po at opo. Yan, magaling. Ano pa? Yes, Sigmund? Pagmamano po, sir. Yan, mahusay naman. At talagang may natutunan kayo nung nakaraang araw. At hindi ba't may binigay akong takdang aralin sa inyo noong nakaraan? Opo, sir. Natapos po Ginawa niyo ba namin. ito? Opo, sir. Natapos na po namin. Yan, kung ganon, pakilabas ang mga ito at ating i-check. So, nailabas niyo na ba ang inyong mga takdang aralin? Opo, sir. At ganon, ipagpalitan niyo ito sa inyong mga katabi. Tapos na ba? Opo, sir. Tapos na po. At iwawasto na natin ang mga ito. Sa unang bilang, sino ang gustong sumagot? Yes, Leo? Tama po. Tingnan nga natin kung tama. Ayan, tama nga, no? So, sino ang tama sa inyo? Yan, marami. So, sa panghuli naman, sino gustong sumagot? Yes, Maxine? Tama po, sir. Tama. Ang pagsunod sa mga tagubilin ng mga magulang. At ito ang mga tamang gawain.
So, sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score? Si Ryan po at Sigmund. Bigyan nyo ng palakpak sila Ryan at Sigmund dahil sila ay nakakuha ng perfect score. At sa iba naman na nakakuha ng 4 hanggang 1 puntos, ay bigyan nyo rin sila ng palakpak. At kung ganon, pakipasa ng inyong mga takdang aralin. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, may papakita muna akong video para sa inyo na aking inihanda. Ngayon, ang dapat niyong gawin ay pagmasdan kung ano ang nasa video na kung saan ay malalaman ninyo kung ano ang susunod nating leksyon. At mamaya din, pagkatapos ng video, magtatanong ako kung sino-sino sa inyo ang may idea kung ano ang ating bagong leksyon. Maliwanag ba, mga bata? Opo, sir. Panoorin nyo ng mabuti at unawain. Isang bata, responsable, di maaliwalas presko, nagwawalis ng mga kalat, nasa ayos ang lahat. Ako'y bata, responsable, mahal ng mga magulang, malinis sa pagtawan, tingnan loob ng tahanan. Ako'y batang responsable, sipag masino, at para siya batang responsable, kalinisan ng kabutihan. So, sa napanood nyo ang video, no? Ano kaya ang ating bagong paksa ngayong araw? Yes, Leo? Paglilinis po ng tahanan. Magandang obserbasyon, ha? Ano naman kay Maxine Cabanlit? Masayang pamilya po. Yan. Yes, Sigmund? Paglilinis po ng paligid. So, ang mga answer ninyo, no, is nakakonect siya sa ating video na kung saan ang bata ay masayang naglilinis sa kanyang bahay. Pag uwi niya galing sa paaralan, ay kukuha agad siya ng mga walis at nililinis niya ang kanilang tahanan. At ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa kalinisan nagsisimula sa tahanan. At ngayon, handa na kayo sa ating bagong aralin at nalaman nyo na ang ating bagong aralin. Basa-basahin natin ng sabay-sabay ang ating layunin. Pakisabay ng basa. 1, 2, 3. Layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran.
na ibabahagi ang kahalagahan ng kalinisan at kaayusan. Naiguguhit ang larawang nagpapakita ng pagkikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kanilang tahanan. So ang ating layunin sa pagtatapos ng ating aral mamaya ay dapat natin malaman kung paano natin mapapanatili na malinis at ligtas ang ating pamamayan sa pamamagitan ng paglilinis sa pantahanan man, sa inyong mga tahanan o sa ating kapaligiran. At pangalawa ay maibabahagi ko sa inyo ang kahalagahan ng kalinisan at kaayusan. Hindi lang sa ating kalikasan at dapat din sa ating mga tahanan. At panghuli, iguguhit nyo or maipapag-guhit ako mga larawan para sa inyo na kung saan ay ipinapakita doon ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa inyong mga tahanan. At nakuha nyo ba ito, mga bata? Opo, teacher. At bago natin simulan ang ating diskusyon, may inihanda akong activity sa inyo. At una, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Dito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. At ang dapat niyong gawin ay pagmasdan at pag-aralan ang nasa inyong harapan. At ang pamagat ng ating gawain ay hanapin niyo ang salita. At bibigyan ko lamang kayo ng 6 na minuto upang sagutan ang mga ito. Maliwanag ba? Opo, guro. Yan. Kung ganon, maaari nyo nang umpisahan. Tapos na ba ang lahat? Opo, Sir Dave. Group 1, tapos na ba kayo? Opo, sir. Kung ganon, ano ang nagtatagong salita? Group 4, ano ang sagot ninyo? Ang sagot po namin ay kalinisan nagsisimula sa loob ng tahanan po. Yan. Sa Group 3, ano naman ang sagot ninyo? Kalinisan nagsisimula sa loob ng tahanan din po, sir. Yan. Mahusay at nakuha ninyong lahat, ang nagtatagong salita. So, ang nagtatagong salita ay kalinisan, nagsisimula sa loob ng tahanan. Yan. Bigyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili. At ngayon, may inihanda akong 2 larawan para sa inyo. At pagmasdan nyo ng mabuti. Alin sa 2 larawan ang gusto ninyo? At bakit nyo ito nagustuhan? Yes, Leo? Pangalawang larawan po. Pangalawang larawan. Bakit naman? Dahil nagpapakita po ito ng pagtutulungan sa paglilinis ng bahay. Yan, magaling. Nagpapakita ba ng pakikiisa at pagiging malinis ng tahanan ang napili mong larawan? Opo, Teacher Dave. At bilang miyembro ng pamilya, ano ang magagawa mo upang mapanatili malinis ang inyong tahanan? Isa-isahin ito. Yes, Maxine? Pagwawalis po sa bahay.
Is. Ano naman sa iyo, Sigmund? Paghuhugas ng pinggan, sir. Naghuhugas ng pinggan, ha? At ano ang inyong nararamdaman kapag makikita mo malinis o madumi ang inyong bahay? Yes, Leo? Nakakaramdam po ng komportableng paligid at maganda sa mata po, sir. Tama nga naman, no? Mga mag-aaral, ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa kalinisan nagsisimula sa loob ng tahanan. Pero bago yan, may larawan ako sa inyo na dapat yung pagmasdan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Yes, Sigmund? Pagkakaisa sa paglilinis ng bahay po, Teacher Dave. Tama, no? Ikita natin na nagpakaisa silang naglilinis sa kanilang tahanan. Ano pa? Yes, Christian? Masayang naglilinis po ng bahay. Tama nga naman, no? Na makikita natin na sila ay masayang naglilinis sa kanilang tahanan. At isa pa, ano pa yung napansin? Masayang Yes, Gerard? masayang pamilya po, sir. Tama, masayang pamilya. Ang pagpapanatili ng malinis na tahanan ay makakamit sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat kasapi ng pamilya. At ang pakikiisa ay makakatulong ng lubos upang mapagaan ang gawain at napakahalaga na ang kalinisan, no? Pagdating sa ating pagkain. Binibili man natin ito sa pamilihan o kinakain man natin ito sa restaurant o kakain tayo sa bahay ng ating mga kaibigan. At alam nyo ba na ang isang mataas na pamantayan sa kalinisan ay yung humahanda sa atin ng pagkain. Ang kanilang maduming kamay o mga maduming kamay natin ay nagiging sanhi din ito, no, ng maraming mga sakit. So, naintindihan nyo ba ang ating diskusyon, mga bata? Opo, sir. May mga katanungan pa ba kayo para sa ating diskusyon? Wala na po, sir. At ngayon, may mapagawa akong activity para sa inyo. Intindihin at pakibasa ng ating panuto ng sabay-sabay. Go. Panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang gawain ay nagpapakita ng pakikiisa sa kalinisan at kaayusan, at malungkot na mukha naman kung hindi. Yan. So, naintindihan niyo ba ang ating panuto? Opo, sir. So, ang ilalagay nyo ay masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikiisa at kalinisan. At malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ninyo ang inyong sagot sa kalahating papel. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ito. Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo, Sir Dave. Kung ganon, maaari nyo na itong umpisahan. Tapos na ba ang lahat? Opo, sir. Kung ganon, pakipasa ang inyong papel sa harap. Sasagutan natin ang ating activity. Sa unang larawan, ano ang sagot? Yes, Leo? Masayang mukha po. Masayang mukha. Sa pangalawang larawan, Malungkot na mukha po. tama, malungkot na mukha.
At sa panghuli, ano ang iyong sagot? Yes, Maxine. Masayang mukha po, sir. At nasagutan na natin ang ating activity. Sa tingin ninyo, sino sa inyo ang nakuha ng perfect score? Madami. Magaling. Dahil natapos na tayo sa ating activity, may ilang katanungan ako para sa inyo. Mahalaga ba ang kalinisan at kaayusan ng ating paligid? Yes, Sigmund? Opo, teacher. Kasi po napapanatili nating maayos ang ating paligid at para maiwasan din ang pagkakasakit sanhi ng makalat na paligid po. Salamat sa inyong sagot. At mahalaga bang magtulungan ang bawat pamilya sa paglilinis? Sino gusto sumagot? Yes, Maika? Dapat po na magtulungan ang bawat pamilya sa paglilinis ng bahay. Hindi lang dapat si mama at papa ang maglilinis kasi din po dapat kami. Tama nga naman. No? Para sa huling katanungan, pagdating sa inyong tahanan, naglilinis ba kayo sa parte ng inyong bahay? Yes, Gerard? Pagdating ko po ng bahay ay kukuha ako ng walis. Ang nililinis ko po ang aming bakuran. Ano pa? Sino pa? Yes, Leo? Pagdating ko po galing paaralan ay nagdidilig po ako ng mga tanim. Diyos. At ngayong class, hatiin ko kayo sa 5 pangkat dahil may ipapagawa akong drawing para sa inyo. Yehey! So, pakibasa ng ating panuto. Panuto. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pakikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan. Salamat. At maaaring kayong pumili ng parte ng bahay kung ano ang gusto nyo i-drawing. Maaaring kayong pumili na sa sala, o sa kwarto, sa palikuran o toilet, o di kaya sa kusina o sa bakuran. At huwag nyo kalimutan na may inihanda ako rubrics para sa inyo. Yeah. Huwag niyong kalimutang basahin at unawain ang ating rubrics. Magbibigay ako ng 20 na puntos kapag nailarawan ninyo ng maayos, maganda at malinis ang kabuuan at sa malikhaing paraan. 15 puntos naman kapag nailarawan ng maayos at maganda ang kabuuan, ngunit hindi gaano mahusay ang pagkagawa at kakulangan sa paraan ng paggamit. Halimbawa, hindi nyo ito nakulayan o hindi man maganda o hindi malinis ang pagkagawa. At 10 puntos naman na ibibigay ko kapag nailarawan ang ginawa, ngunit or medyo magulong pagmasdan ang itinutog na larawan. At hindi rin ipinakita doon kung malinis ba o ang kalinisan at kaayusan ng inyong ginawa. So, naintindihan niyo ba mga bata? Opo, sir. Kung ganon, maaaring na ito mag-isahan. Meron na lang kayong 1 minuto para gawin ito.
So, ang mga tapos na ay pakipasa ito sa harap nang walang ingay. At ngayon, natapos na tayo sa aralin ito. Babalikan natin ang ating layunin kung nakamit ba natin ang mga ito. Napapanatili ba natin na malinis at ligtas ang ating pamamayan? Or naituro ko ba sa inyo kung paano ang paglilinis sa ating tahanan at pagpapaligiran? Opo, sir. Naibabahagi ba ang halaga ng kalinisan at kaayusan? Opo, sir. At ang huli, naiguguhit ang larawang nagpapakita ng pakikisa sa papanatili ng kalikasan at kaayusan ng kanilang tahanan. So, di ba? Nag-drawing tayo. So, nakamit natin na naiguguhit ang larawang nagpapakita ng pakikisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating mga tahanan. At bago tayo magtapos sa araw na ito, may papaalala muna ako na meron tayong assignment para sa susunod na araw. Ang dapat nyo lang gawin ay pag-aralan ang susunod na leksyon at ito ay tungkol sa pagiging handa sa lahat ng bagay. So, at ngayon, tapos na tayo, maaari na kayo magsitayo at pakipulot ng mga basura at iligpit na ang inyong gamit dahil uuwi na tayo. Paalam mga bata. Paalam po, Sir Dave. Wala